Good morning, good morning, good morning sa inyo guys. Magandang umaga, magandang araw sa inyo. Itutuloy ko guys yung part 2 sa kwento ng buhay ko sa nakaraang ginawa kong video. Ito yung part 2. Okay, so nandito na tayo sa grade school ko. So yun, pagkatapos sa grade school ko, bali sa probinsya, nagtuloy-tuloy lang din kami noon. Tulong sa pagkukupras, tulong sa pagtatanim ng kung ano-ano sa mga naiisip ng papa namin. Kasi ang papa namin, masipag siya sa pagtanim ng kung ano-ano. Mapatag-ulan man yan o tag-araw. Ganun kasi pagpapa namin noon. Kaya kami nakain ng maayos noon. Kasama pa namin sila. Hindi sila nagkukulang kahit minsan. Nakikitaan namin sila ng may problema. Nakangiti lang sa amin. Nalaman ko din na mataas ang pangarap nila sa amin. Kaya di rin kami tumigil sa pag-aaral. Kaya kayong mga nag-aaral ngayon, magpasalamat kayo, may nagpapaaral pa sa inyo. Magsipag kayo. Kasi may mga batang gustong mag-aral, hindi nagagawa dahil sa kahirapan ng buhay. Kayong mga nag-aaral, kung kinakailangan magpasalamat kayo araw-araw sa nagpapaaral sa inyo, gawin nyo. Kasi gusto nila na matupad mo mga pangarap nyo sa buhay. Ayaw nilang yung mapunta ka sa maling landas. Gusto nila yung nasa maayos at tuwid kang buhay. Kaya magpasalamat kayo lagi. Kaya kami nagpatuloy pa rin sa grade school namin kahit wala, pumapasok pa rin. Nilakasan lang namin yung yung loob. Pero mayroon din na malapit sa bahay sa syudad yung so ganyan ayan yung may mga kalayuan din yun sa bahay namin. Alam nyo naman ang buhay probinsya. Minsan wala, minsan mayroon. Pero madalas wala. Okasyon sa amin, di namin kilala yan eh. Yung salitang okasyon, birthday, pista, Pasko, New Year, yan. Di namin alam yan sa amin. Basta ang alam namin, magpatuloy lang sa pag-aaral. Yung parte sa school, ay siya, sabi ko sa inyo, absent kami lagi dyan. Walang pang-ambag at walang pang-regalo. Hindi namin maranasan noon yung may mag-abot ng regalo man lang sa amin. Nakasanayan na lang namin na hanggang sa lumipas ang mga panahon. Pero ngayon,
papakita ko sa inyo sa Pasko, New Year, kung paano ako magpasaya ng mga bata sa kinalalagyan ko ngayon. Pero saka na yan, kapag Pasko o New Year, ipapakita ko sa lahat yan sa inyo. Pero ngayon, magpatuloy muna tayo dito sa walang-wala sa buhay. Pero hindi kami nagpatalo sa buhay ng kahirapan. Kahit sa pag-aaral namin, naranasan namin ang magbaon ng kamote, balinghoy, saging ng saba, ng nilaga, para lang makaraos at maitawid namin yung isang araw sa buhay. Tuloy-tuloy lang. Pagkain namin dun, puro gulay. Gulay lang, sardinas, tuyo, minsan wala. Minsan lang magkaisda, manok, baboy. Kapag may swerte sa buhay, ayan, pag napaswerte lang sa buhay, nagkakaulam ng manok, isda, baboy. So, kwento ko lang, guys, favor ako sa inyo. Share niyo po ito, like and follow hanggang sa ano ito, madugtungan ko ng madugtungan. Ayan. So ito na yung part ng hindi ko inaasahan sa buhay namin. Ito po yung masakit sa buhay na nangyari sa amin Ayan. Pakinggan nyo to, guys. Kasi bago ako mag-graduate ng grade school, at yung kapatid kong sinundan ko, may honor din siya, recognition day niya sa first year high school. Ngayon, February or March na buwan pa lang, nag-uusap na si Papa at saka si Mama kung sino daw sa kanila yung sasama sa amin dalawa pagdating ng graduation at sa recognition. Ang masakit po sa part ng ito, nung buwan ng March, ang papa namin namatay po. Bigla siyang namatay. Biglaan yung buwan ng graduation tsaka recognition namin, buwan ng April, kaya hindi naging masaya yung okasyon namin. Naging masakit sa puso namin yung pagkawala ng papa namin. Iniisip namin kung paano na kami mabubuhay. Namulat kami ng simpleng buhay basta't buo ang pamilya. Kaya noong nawala papa namin, hindi namin alam kung paano magsisimula noon, kung paano tumawid at mabuhay. Yung nanay namin noon wala din halos alam sa pagkakitaan, kung ano din ang pinasok na trabaho. Hindi sapat sa amin, hindi rin siya close gaano sa side ng papa namin. Kaya hindi rin siya nakakalapit sa kanila. Kaya ang ginawa niya, bumalik siya sa probinsya nila, sa Cebu. That time noon, kakapanganak pa lang niya sa bunsong kapatid namin na lalaki. Yung ginawa niya, kinausap kaming magkakapatid. Ayan, kung sino daw yung pwedeng tumigil muna sa pag-aaral para mag-asikaso sa bunso namin.
So ako yung napili nilang tumigil. Tumigil muna sa pag-aaral para may mag-alaga sa bunso namin habang iiwan kaming lahat. Habang iiwan kami lahat kay Lola. Pumayag naman yung Lola at Lolo namin. Basta raw may mag-alaga sa bunso namin. Yun nga ay ako. Pumayag naman ako na tumigil muna sa pag-aaral para lang may mag-alaga sa bunso namin. Akala ko kasi madali lang yun. Yun pala, matindi. Matinding pagod at puyat ang kaakibat sa desisyon ko sa buhay ko. Matinding pagod. Matinding pagod at puyat ang kaakibat sa desisyon ko sa buhay. Matindi kasi dinanas ko sa pag-alaga ko sa bunso namin habang nandoon kami sa bahay ng lola at lolo namin. Dito ko lang kasi naibahagi yung salubin ko. Marami akong karanasan na masakit sa buhay ko nung may alam kong dito may makikinig sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa din makalimutan. That time kasi umiyak yung bunso namin dahil pala sa gutom. Siyempre dahil siguro sa puyat at pagod sa katawan, minamadali ko na magtimpla ng gatas nila ni bunso. Tapos, yung auntie ko at lola ko, so ngayon nagtimpla ako agad-agad na may kasamang pagmamadali. Ang ginawa ko, pagbukas ko ng takip ng lata ng lagayan ng gatas, ayan, kumuha ako ng gatas na powder. Siyempre, nagmamadali ako kaya ang ginawa ko, sa pagbalik ko ng takip sa lata, pinukpo ko lang ng isang kamay ko yung takip ng lata para maisara ko kaagad yung lagayan ng gatas. Nung narinig nila yung ginawa ko, nagulat sila, sabi nila sa akin, nagdadabog daw ako. Kaya nagsumbong sila kay Lola na nagdadabog daw ako. Kaya ayun, nagalit si Lola sa akin. Ginawa ko lang yun kasi sa pagmamadali ko sa... Kaya ayun, sa galit ng lola ko, binugbog ako, sumali din yung auntie. Yung iyak ko noon, parang gusto kong mamatay na di mo malaman ang dahilan. Kasi mali daw ako, talagang halos namaga ang mata ko. Namaga ang mata ko sa kakaiyak ko. Pero sa kabila ng lahat, mahal ko pa rin sila. Ayan. So, stop muna ako dito guys. Stop muna ako. Then, gawa na lang din ako ulit ng panibago. Kasi, yung oras natin, kailangan natin mag-adjust. May limit lang naman kasi. So, thank you guys. Salamat sa pagkikinig. Alam kong konti pa lang yun, pero gagawa ko to para at least kahit paano, may share ko lang sa inyo yung kung ano yung pinagdaanan ko noon. At hanggang ngayon, may share ko lang sa inyo. Thank you. So, kung kuwan po ay